Alam nyo ba kung ano ang pinakamahabang relasyon sa buhay natin? Hindi yung sa asawa o sa mga anak, kundi yung relasyon natin sa sarili nating utak. Imagine, kasama natin yan mula sa paggising hanggang sa pagtulog, sa bawat alaala, sa bawat desisyon. Pero paano kung sinasabi ko sa inyo na baka hindi ninyo napapansin, pero may isang simple at paborito nating prutas na pwedeng maglagay sa panganib sa pinakamahalaga nating bahagi, ang ating utak? Nakakagulat, hindi ba? Sa Pilipinas, lalo na, kilala tayo sa pagiging matamis. Paborito natin ang mga matatamis na pagkain mula sa mga panghimagas hanggang sa mga prutas. At may isang prutas na halos araw-araw nating kinakain na kapag hindi natin iningatan, lalo na kapag lumalagpas tayo sa edad 60, ay pwedeng maging sanhi ng matinding panganib tulad ng stroke. Alam nyo, sa tagal ko ng doktor nakikita ko ang sakit na dulot ng stroke sa mga pamilya. Yung dating malusog at aktibong magulang, bigla na lang mahihirapan sa paggalaw at pagsasalita. Napakasakit makita lalo na't madalas nagsisimula lang sa mga maliliit na desisyon sa pagkain. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo sasakutan lang. Ang layunin ko ay bigyan kayo ng kaalaman para maprotektahan ang sarili ninyo. Hindi ito tungkol sa pagbabawal kundi sa pag-unawa at pagpili ng mas matalino. Sa video na to, titingnan natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa katawan natin, bakit delikado ang isang partikular na prutas na to, at ano ang mga praktikal na paraan para maprotektahan ang ating utak mula sa panganib ng stroke. Kaya samahan nyo ako at maging bukas ang inyong isipan, at may isa akong hihilingin sa inyo. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil may isang simple at nakakagulat na bagay akong ibabahagi na pwedeng magbago sa paraan ng inyong pagkain. Simulan na natin ang usapan. Bago natin tukuyin ang prutas na yan, alamin muna natin kung paano nagkakaroon ng stroke. Para mas maintindihan ninyo, isipin ninyo ang mga ugat sa inyong utak na parang mga tubo na nagdadala ng dugo. Kapag may nakaharang sa tubo na yan o bigla itong pumutok, yan ang tinatawag na stroke. Maaring mangyari ito dahil sa mataas na blood pressure, mataas na cholesterol o yung tinatawag na diabetes. Ang mga ito ay konektado sa mga kinakain natin. Ngayon, balik tayo sa prutas. Yung prutas na tinutukoy ko ay ang saging. Alam kong marami sa inyo ang nagulat, pero bago kayo mag-react, pakinggan muna ninyo ang paliwanag. Ang saging ay mayaman sa potassium na mahalaga para sa puso at blood pressure. Pero meron din itong mataas na glycemic index, lalo na kapag sobrang hinog. Ang glycemic index ay sukatan ng kung gaano kabilis tumaas ang blood sugar pagkatapos kumain ng isang particular na pagkain. Para sa mga nakatatanda, lalo na't yung may predisposition sa diabetes o pre-diabetes, ang biglaang pagtaas ng blood sugar ay pwedeng maging sanhi ng pamamaga sa mga ugat na sa kalaunan ay pwedeng maging sanhi ng stroke. Huwag muna kayong mag-alala, hindi ibig sabihin na bawal na ang saging. Ang mahalaga ay ang moderation at ang paraan ng pagkain. Sa halip na kainin ito sa umaga na walang kasamang ibang pagkain, subukan ninyong ipares ito sa mga high fiber na pagkain tulad ng oatmeal o mga healthy fats tulad ng nuts o peanut butter. Ang ganitong pagpapares ay makakatulong na mabawasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Isa pa, mas maganda kung pipiliin ninyo yung saging na hindi pa masyadong hinog, yung bahagyang matigas pa. Mas mababa ang glycemic index nito. Alam ko sa kultura natin ang saging ay parang staple na sa almusal, lalo na ang saging konyelo o turon. Pero ngayon na alam na natin to, mas matalino na tayong pipili. Tandaan, hindi ang saging ang masama, kundi ang paraan ng pagkonsumo nito. Isa pang tip, huwag kayong kakain ng saging bago matulog. Sa gabi, mabagal ang ating metabolism at mas madaling tumaas ang ating blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar sa gabi, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng pamamaga sa mga ugat. May isa pang prutas na pwedeng maglagay sa atin sa panganib at halos pareho rin ang prinsipyo at yan ay ang mangga. Lalo na't paborito natin ang matatamis na manggang kalabaw. Tulad ng saging, ang mangga ay mayaman din sa asukal at sa edad natin, mas sensitibo na ang ating katawan sa asukal. Pero katulad din ng saging, hindi bawal ang mangga. Ang susi ay ang pagbabalanse. Sa halip na isang buong mangga ang kainin ninyo, subukan ninyong hatiin ito o gawing topping sa inyong yogurt. O kaya naman, samahan ninyo ng mga protina tulad ng manok o isda. Ang protina ay nakakatulong na pabagalin ang pagtaas ng blood sugar. Ang mahalaga, huwag nating kainin ang mga matatamis na prutas nang walang kasamang ibang pagkain, lalo na sa mga oras na hindi na masyadong aktibo ang ating katawan. Magpatuloy tayo sa ating usapan. Bukod sa prutas, may isa pang bagay na madalas nating ginagawa na hindi natin alam ay nakakaapekto sa kalusugan ng ating utak at puso.
Ito ay ang pag-inom ng kape, lalo na kung may kasamang gatas at asukal. Alam ko, sa atin, parang panimula na ng araw ang kape. Pero ang madalas na pag-inom ng kape, lalo na kung matamis, ay pwedeng magdulot ng biglaang pagtaas ng blood pressure at blood sugar. Hindi ang kape ang masama, kundi ang sobrang asukal na idinadagdag natin. Mas maganda kung itim na kape na lang ang inumin, o kung gusto nyo ng pampatamis, subukan ng honey at in moderation pa rin. Isa pa, alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ay isa sa pinakamagandang ehersisyo para sa utak? Hindi kailangang magbuhat ng mabigat o tumakbo. Ang 30 minutong paglalakad araw-araw ay sapat na para mapabuti ang daloy ng dugo sa utak na nakakatulong para maiwasan ang stroke. Ang paglalakad ay nakakatulong din para ma-maintain ang malusog na timbang at blood pressure na dalawa sa mga pangunahing sanhi ng stroke. Sabi nga nila, ang ehersisyo ay parang gamot. Hindi kailangang mahal o komplikado, kailangan lang ng konting disiplina at regularidad. Ngayon, pag-usapan natin ang pagtulog. Alam kong marami sa atin ang nahihirapan matulog sa gabi. Pero ang kakulangan sa tulog ay pwedeng magdulot ng stress sa katawan at pagtaas ng blood pressure. Ang pagtulog ay ang oras kung saan nagre-repair ang ating katawan at kasama na dyan ang ating utak. May ilang simpleng paraan para mapabuti ang inyong pagtulog. Una, iwasan ang paggamit ng gadgets bago matulog. Ang blue light mula sa mga screen ay nakakaapekto sa melatonin, ang hormone na responsible sa pagtulog. Ikalawa, subukan niyong magbasa ng libro o makinig sa nakaka-relax na musika. Ikatlo, lumayo sa kape at iba pang stimulants sa hapon at gabi. Ang pagbibigay pansin sa kalidad ng inyong tulog ay isa sa pinakamagandang regalong maibibigay ninyo sa sarili ninyo. Ang susunod na bagay ay ang pagpapahinga. Hindi lang yung pagtulog, kundi yung paghinto sa gitna ng araw. Kahit 10 hanggang 15 na minuto lang, ang pag-meditate o pag-upo lang ng tahimik ay malaki ang tulong para mabawasan ang stress. Ang stress ay isa rin sa mga sanhi ng stroke. Sa simpleng paghinga ng malalim at pagtuon sa kasalukuyan, pwedeng mabawasan ang stress hormones sa ating katawan. Huwag nating isipin na ang pagpapahinga ay para lang sa mga tamad. Sa totoo lang, ito ay paraan para ma-recharge ang ating katawan at isipan para mas maging produktibo. Bago tayo magtapos, gusto kong balikan ang mga tinalakay natin. Hindi ito tungkol sa pagbabawal sa saging o mangga. Tungkol ito sa pag-unawa na ang mga kinakain natin ay may epekto sa ating katawan, lalo na sa ating edad. Ang saging ay masustansya, pero kailangan nating maging matalino sa pagkonsumo nito. Balanse at moderasyon ang susi. Tandaan na ipares ito sa high fiber na pagkain at iwasan ang pagkain nito sa gabi. Ang mangga ay masarap pero piliin natin yung hindi masyadong hinog at huwag itong kainin ng mag-isa. Ang pinakamahalaga sa lahat, tandaan ninyo na maliit na pagbabago lang sa ating mga gawi ang kailangan para magkaroon ng malaking epekto. Hindi nyo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Simulan ninyo sa isang bagay lang. Halimbawa, sa susunod na kakain kayo ng saging, ipares ninyo sa oatmeal. O kaya, subukan nyong maglakad-lakad muna ng pinna ng minuto pagkatapos ng hapunan. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay magiging malaking tulong para sa inyong kalusugan. Huwag nyo ring kalimutan ang kahalagahan ng pagtulog at pagpapahinga. Ang ating utak ay parang makina, kailangan din nitong magpahinga para gumana ng maayos. Sa pagtulog, nagre-recover ang ating katawan at nagiging handa sa mga hamon ng panibagong araw. Ang tunay na sikreto na sinasabi ko sa inyo kanina ay yung pag-unawa na ang kalusugan natin ay nasa kamay natin. Hindi tayo biktima ng ating mga edad. Maaari nating kontrolin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng mga simpleng desisyon sa araw-araw. Ang stroke ay hindi lang basta sakit, ito ay pwedeng maiwasan. Gusto ko kayong marinig ano ang mga paborito ninyong prutas at ano ang mga paraan ninyo para manatiling malusog. I-share nyo sa comment section sa ibaba. Ang mga kwento ninyo ay makakatulong sa iba. Kung naramdaman ninyo na nakatulong ang video na ito, paki-like at i-subscribe na rin sa channel na ito para sa mas marami pang tips at payo. Alagaan ang sarili at isipin na ang pagiging malusog ay hindi lang tungkol sa haba ng buhay, kundi sa kalidad ng buhay. Live your best life at every age. Mag-ingat kayo palagi at hanggang sa muli.